Narinig mo na ba ang kwento ng isang dalagang nagkaroon ng lahat, pero nawala sa kanya ang pinakamahalaga? Isang CEO na nagpapanggap na bodyguard, isang kaibigang nagtatago ng inggit, at isang pag-ibig na sinukat sa yaman. Handa ka na bang malaman ang sikreto sa likod ng pagiging bodyguard ni Timothy? At ang mas matindi, bakit siya nasaktan sa pagtanggi ni Helen? Sa isang tahimik na nayon, matatagpuan ang dalawang dalaga na matalik na magkaibigan mula pa sa pagkabata, sina Helen at Iska. Bagamat magkasama silang lumaki, ang mundo na ginagalawan nila ay magkaiba. Si Iska, simple, mabait at may busilak mapuso. Si Helen naman, ubod ng sungit, mapangmata at tila palaging may galit sa kanyang damdamin. Sa mata ng kanilang mga kapitbahay, si Iska ay parang isang bulaklak na namumukadkad sa gitna ng hardin, habang si Helen ay parang isang baging na naghahanap ng kakapitang pader upang umangat. Sa araw-araw na paggising ni Helen, ang tanging nasa isip niya ay kung paano niya mapapabagsak si Iska. Palagi niya itong kinukutya sa mga kapitbahay at sinisiraan, ngunit palihim nang hindi nalalaman ni Iska. Isang araw, habang naglalakad si Iska patungo sa palengke, nakita niya ang isang matanda na nahimatay sa kalsada. Agad siyang lumapit at tinulungan ang matanda. Tinawag niya ang ilang tao at dinala ang matanda sa pinakamalapit na ospital. Si Helen na nagmamasid lamang sa malayo ay tinignan lang si Iska na may halong pag-aalipusta. Yan si Iska, bulong ni Helen sa sarili. Tunay na mabuti pero hanggang doon lang. Tingnan natin kung makakatulong sa kanya ang kabaitan niyang yan. Sa isip niya, ang kabutihan ni Iska ay walang silbi sa mundo ng mayayaman at makapangyarihan. Sa ospital, nagising ang matandang si Mang Ben. Laking pasasalamat niya kay Iska. "Salamat sa iyo, iha," sabi ni Mang Ben. "Kung hindi dahil sa iyo, hindi ko alam kung ano nang nangyari sa akin." Ipinakilala ni Iska ang kanyang sarili at sa huli, nagkwentuhan sila. Nalaman ni Mang Ben na mahirap lang si Iska at sa kabila nito, nagawa niya siyang tulungan. Namangha si Mang Ben sa kabutihan ni Iska. Ipinangako ni Mang Ben na tutulungan niya rin si Iska bilang pasasalamat. Lumipas ang ilang araw, dinalaw ni Mang Ben si Iska sa bahay nito. Kasama niya ang isang gwapong lalaki na nagpakilalang Timothy. "Iska, ipinakikilala ko sa iyo si Timothy. Siya ang aking personal na bodyguard," sabi ni Mang Ben. Nagulat si Iska, ngunit agad siya nakipagkamay kay Timothy. Sa unang tingin, tila simple lang si Timothy, ngunit may kakaiba sa kanyang tindig at pananalita na hindi mo makikita sa ordinaryong bodyguard. Napag-usapan nila ang tungkol sa pagtulong ni Timothy kay Iska sa paghahanap ng trabaho. Sa kabilang banda, narinig ni Helen ang balita na may kasamang lalaki si Iska. Nausisa siya at tinanong ni Iska kung sino ito. "Ah, si Timothy," sagot ni Iska. "Bodyguard siya ni Mang Ben, yung matandang tinulungan ko." Tila nag-iba ang ekspresyon ni Helen. Sa isip niya, bodyguard lang pala. Walang silbi. Ngunit sa kabila nito, nakita niya ang pagkakataon na gamitin si Timothy upang maabot ang kanyang pangarap na yumaman. Sinimula ni Helen ang kanyang plano. Nilapitan niya si Timothy at kinumbinsi ito na mas magandang makipagkaibigan sa kanya kaysa kay Iska. Pinagbabaligtad niya ang mga salita ni Iska at sinisiraan niya ito na parang hindi niya ito kaibigan. "Nako, Timothy, huwag kang magtiwala kay Iska. Kunwari lang siyang mabait pero sa likod ay may tinatagong masamang hangarin," bulong ni Helen. Si Timothy, sa kabila ng mga narinig, ay nanatiling tahimik at nagmamasid lamang. Sa bawat salita ni Helen, lalo lang niyang nakikita ang tunay na ugali nito. Habang nananatili si Timothy sa nayon, sinimulang niyang ligawan si Helen. Hindi niya pinansin ang mga masasamang salita nito tungkol kay Iska. Gusto niyang subukan si Helen. Araw-araw, dinadalhan niya si Helen ng mga bulaklak, tsokolate
at kung ano-ano pa. Ngunit si Helen, sa halip na mahalin si Timothy, ay tinatanggihan siya at hinahamak. Ano ka ba, Timothy? Bodyguard ka lang. Akala mo ba papatulan kita? Hindi ako papatol sa isang mahirap na walang pera. Paulit-ulit na sinasabi ni Helen. Ang tanging nais ni Helen ay ang maging mayaman. At para sa kanya, si Timothy, ang bodyguard, ay walang kwenta. Sa kabila ng pagmamahal na ipinapakita ni Timothy kay Helen, patuloy itong sinasaktan ni Helen. Hindi siya pinahahalagahan ni Helen. Sa isang banda, si Iska ay palaging nasa tabi ni Timothy. Nagpapalitan sila ng mga kwento at naglalaro sa parke. Dahan-dahan, lumalalim ang pagkakaibigan nila. Nakita ni Timothy kay Iska ang mga katangiang hinahanap niya. Kabaitan, pagmamahal, at pagpapahalaga sa simpleng bagay. Si Iska na walang alam sa pagiging tunay na CEO ni Timothy ay minahal siya sa kung sino siya, sa pagiging bodyguard niya. Araw-araw na tinitiis ni Timothy ang sakit na dinaranas na kay Helen. Sa gabi, nag-iisa siyang naglalakad sa kalsada. Nag-iisip kung bakit ganoon ang pagtatrato ni Helen sa kanya. Bakit? Bakit hindi niya ako magawang mahalin? Bulong niya sa sarili. Ngunit sa likod ng sakit na ito, unti-unti niyang nadidiskubre ang tunay na mukha ng pag-ibig sa pamamagitan ni Iska. Isang gabi, habang nag-uusap sina Timothy at Iska sa ilalim ng buwan, nabanggit ni Iska ang kanyang pangarap na magkaroon ng sariling bahay at tulungan ang kanyang pamilya. Nakita ni Timothy sa mga mata ni Iska ang tunay na hangarin na hindi para sa sarili niya, kundi para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ito ang kaibahan ni Iska kay Helen. Si Helen, ang tanging nais ay yaman at kapangyarihan. Si Iska, ang tanging nais ay ang makitang masaya ang kanyang pamilya. Dahil sa mga pinagdaanan ni Timothy kasama si Helen, lalo siyang naging interesado kay Iska. Nagsimula siyang magpadala ng mga bulaklak kay Iska, ngunit hindi direkta. Pinapasabi niya kay Mang Ben na ang mga bulaklak ay galing sa isang sekretong tagahanga. Tuwang-tuwa si Iska, ngunit wala siyang ideya na si Timothy ang nagpapadala ng mga ito. Sa kabilang banda, napansin ni Helen na nagiging malapit si Timothy kay Iska. Nagsimula siyang magselos. Aba, ano ang nakita niya sa isang simple at mahirap na katulad ni Iska? Tanong niya sa sarili. Nagsimula siyang laging magtanong kay Timothy kung bakit madalas siyang nakikita sa bahay ni Iska. Si Timothy, sa kabila ng mga tanong ni Helen, ay nananatiling tahimik at ngumingiti lamang. Isang araw, pinuntahan ni Helen si Timothy. Nagulat si Timothy dahil sa unang pagkakataon, napansin niya na tila may pagbabago kay Helen. Timothy, ano ba talaga ang totoo? May gusto ka ba kay Iska? Tanong ni Helen na may halong galit. Sa halip na sagutin siya, ngumiti lang si Timothy at umalis. Lalo pang nagalit si Helen. Naisip niya na baka mayroon nga talagang pagtingin si Timothy kay Iska. Nagsimula siyang gumawa ng mas matinding paninira kay Iska. Pinagsasabi niya sa buong nayon na malandi si Iska at nilalapitan si Timothy para lang magkaroon ng pera. Ang masakit, marami ang naniniwala sa kanya dahil sa kanyang matamis na dila at ganda. Ngunit si Iska, sa kabila ng mga paninira ay nananatiling tahimik. Hindi ko nalang papansinin, sabi niya sa sarili. Ang mahalaga ay ang alam ko sa aking sarili. Sa loob ng 3 taon, patuloy ang panliligaw ni Timothy kay Helen. Sa bawat buwan may bulaklak, may regalo at may sulat. Pero sa bawat sulat, laging may sagot si Helen na, hindi. Hindi ako magmamahal ng isang bodyguard. Paulit-ulit niyang sinasabi ni Helen. Ang hindi niya alam, sa likod ng mga regalong iyon, may lihim na pag-asa si Timothy na magbabago ang isip ni Helen. Patuloy ang pagkukwento ni Timothy kay Iska tungkol sa kanyang buhay. Sinasabi niyang kung gaano siya kahirap at kung gaano niya kamahal ang kanyang pamilya. Hindi niya binanggit kay Iska ang kanyang tunay na pagkatao.
Sa isip ni Timothy, kung mamahalin ako ni Iska sa pagiging Timothy na isang bodyguard, mamahalin niya rin ako sa pagiging Timothy na isang CEO. Isang araw, nagkasama si Iska at Timothy sa pagtulong sa isang charity event sa Nayon. Si Helen, na abala sa paglilibang, ay nagulat nang makita niya si Timothy na tumutulong. Tila may kumurot sa kanyang puso. Teka, bakit siya tumutulong sa isang charity event? Hindi ba dapat abala siya sa pagbabantay kay Mang Ben? Tanong ni Helen sa sarili. Sa gabi, habang nag-iisa si Helen sa kanyang kwarto, naalala niya ang mga araw na nililigawan siya ni Timothy, ang mga bulaklak, ang mga sulat at ang mga regalong ibinigay sa kanya ni Timothy. Nalungkot siya. Ang tanga ko, sana pinansin ko nilang siya, bulong niya sa sarili. Pero paano kung niloloko lang niya ako? Paano kung magpakasal kami at maging mahirap kami? Ang kanyang mga takot at pag-aalinlangan ay lumakas. Sa kabilang banda, mas lalong naging malapit si Iska at Timothy. Nakita ni Iska na sa likod ng pagiging bodyguard ni Timothy, mayroon siyang busilak na puso at may malalim na pagmamahal sa pamilya. Nagsimula siyang magkaroon ng damdamin kay Timothy. Ang taning alam niya ay isang bodyguard lang siya, ngunit ang pagmamahal niya ay sapat na. Isang araw, dinala ni Timothy si Iska sa isang tagong lugar. Napakaganda ng lugar. May mga bulaklak, may ilaw na kumikinang at may magandang tanawin. Iska, may gusto akong sabihin sa iyo, sabi ni Timothy. Sa lahat ng taong nakilala ko, ikaw lang ang nagpapahalaga sa akin bilang Timothy. Hindi bilang isang bodyguard, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isang tao. Sa isang iglap, nabigla si Iska sa narinig niya. CEO? Anong ibig mong sabihin? Tanong niya. Sinabi ni Timothy ang lahat ng lihim niya, ang pagiging CEO niya, ang pagpapanggap niya, at ang pagmamahal niya kay Iska. Iska, hindi kita niloko. Gusto ko lang na makilala mo ako sa kung sino ako, hindi sa kung ano ang meron ako. Nabigla si Iska, ngunit hindi siya nagalit. Sa halip, lalo siyang nagmahal kay Timothy. Timothy, hindi ako nagalit, sabi niya. Ang mahalaga, ikaw ay ikaw. Mahirap ka man o mayaman, mamahalin kita. Nagyakap sila at sa gabing iyon, nagtapat sila ng kanilang pagmamahal sa isa't isa. Ang balita ng pagiging magnobyo ni Iska at Timothy ay kumalat sa Nayon. Nagulat si Helen. Hindi pwede, bodyguard lang siya. Paano niya nagustuhan si Iska? Sigaw ni Helen. Nagsimula siyang maging agresibo. Pinuntahan niya si Iska at sinabihan niya ito, "Hay nako Iska, nagpapanggap lang yan. Babalik din sa akin yan. Akong nililigawan niya ng 3 taon, pero ikaw ang pinili niya. Baka ginayuma mo siya." Si Iska, na sanay sa ugali ni Helen, ay nanatiling tahimik. Helen, hindi ko siya dinayuma. Nag-uusap kami at higit sa lahat, nagmamahalan kami. Ngunit si Helen ay hindi tumigil. Nagsimula siya magpakita ng galit at inggit. Hindi niya matanggap na ang kaibigan niya ang napili ni Timothy. Isang gabi, habang naglalakad si Helen sa isang madilim na eskinita, bigla siyang kinabahan. Naisip niya ang lahat ng mga ginawa niya kay Iska. Ang paninira, ang pagmamataas, at ang paghamak. Nagsimula siyang mag-isip, bakit ko ginawa yun? Bakit ako naging ganito? Sa gitna ng kanyang pag-isip, biglang dumating si Timothy. Helen, gusto kong makipag-usap sa iyo, sabi ni Timothy. Nagulat si Helen. Ano? Tanong niya. Alam mo ba na sa loob ng 3 taon, ikaw ang niligawan ko? Ikaw ang gusto kong mahalin. Pero tinanggihan mo ko. Hindi dahil sa wala kang pagtingin sa akin, kundi dahil sa akala mo ay mahirap ako, sabi ni Timothy. Lalong nagulat si Helen. Anong sinasabi mo? Tanong niya. Sa loob ng 3 taon,
Nagpapanggap akong isang bodyguard, pero ako ay isang CEO na naghahanap ng tunay na magmamahal sa akin. Lahat ng mga regalo, bulaklak at sulat na binigay ko sa iyo ay totoo, sabi ni Timothy. Ang lahat na yon ay galing sa akin. At alam mo kung ano ang masakit? Hindi ka nagtaka kung saan ko nakukuha ang mga yon. Hindi mo naisip na baka may iba akong pagkatao. Tumulo ang luha ni Helen. Hindi ako naniniwala sa'yo, sabi niya. Nagsisinungaling ka. Ngunit si Timothy ay nagpakita ng ebidensya. Ang kanyang mga business cards, ang kanyang mga ID, at ang kanyang mga litrato kasama ang mga sikat na tao. Hindi makapaniwala si Helen. Nakita ko si Iska. Siya ang may tunay at busilak na puso at mamahalin ako kahit ano pang estado ko sa buhay. Siya ang gusto kong mahalin, sabi ni Timothy kay Helen. Pero ngayon nakita ko ang tunay mong pagkatao. At mas masakit yun kesa sa kung ano ang nangyari sa atin. Ang masakit ay ang katotohanan na hindi mo nagawang maging masaya para sa kaibigan mo. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Helen. Ang galit ay napalitan ng pighati at pagsisisi. Timothy, bulong niya. Oo, Timothy. Sa loob ng 3 taon, hindi kita pinansin dahil ikaw ay isang bodyguard. Ang pag-ibig na hinahanap ko ay nasa harapan ko na pala. Gumit hindi ko nakita dahil sa pagiging bulag ko sa yaman at kapangyarihan. Hindi makapagsalita si Helen. Tumalikod si Timothy at nilapitan si Iska. Hawak ang kamay ni Iska, tinignan niya si Helen. Helen, ito ang taong nagmahal sakin sa kung sino ako. Siya ang aking magiging asawa. At ngayon, ipapakilala ko na siya sa buong mundo. Lalong nabalo si Helen. Hindi niya matanggap na ang kanyang kaibigang ay magiging asawa ng lalaking hinamak niya. Hindi! Hindi pwede! Sigaw ni Helen. Akin si Timothy! Ngunit huli na ang lahat. Nagsimulang tumulo ang luha ni Helen. Bakit? Bakit kayo? Bakit hindi ako? Tanong niya. Ngunit wala nang sagot si Timothy para sa kanya. Ang taning sagot na kailangan niyang marinig ay nasa kanyang puso na. Lumipas ang ilang buwan, isang malaking kasal ang naganap sa nayon. Ang kasal ni na Timothy, ang CEO, at ni Iska, ang simpleng dalaga. Lahat ng tao ay tuwang-tuwa, maliban kay Helen. Nakita niya ang kanyang kaibigan na nakasuot ng napakagambang gown, habang siya ay nananatili sa isang sulok, nagsisisi. Sana pinahalagahan ko siya. Bulong ni Helen sa sarili. Sana naging mabait ako. Sana hindi ko hinamak ang tao. Sana ako na lang si Iska. Ngunit huli na ang pagsisisi. Sa loob ng ilang taon, ang mga negosyo ni Timothy ay lumago. Si Iska, na dating simpleng dalaga, ay naging isang successful na businesswoman. Samantala, si Helen ay nanatiling nasa nayon, nag-iisa at malungkot. Isang araw, bumalik si Timothy at Iska sa nayon. Nagpunta sila sa kanilang lumang bahay at nakita nila si Helen. Nagulat sila nang makita nilang namayat si Helen, mukhang may sakit at walang kasama. Nilapitan ni Iska si Helen. Helen, ayos ka lang ba? Tanong ni Iska. Sa halip na sumagot, umiyak si Helen. Iska, patawarin mo ako. Lahat ng kasamaan na ginawa ko sa iyo ay bumalik sa akin. Wala na akong pamilya, wala na akong kaibigan, at wala na akong pag-asa. Niyakap ni Iska si Helen. Helen, hindi kita sinasaktan. Alam ko na may sakit ka sa kalooban. Pero ngayon, gusto kong sabihin sa'yo na pinatawad na kita. Laking gulat ni Helen sa narinig niya. Paano mo nagawang patawarin ako? Tanong ni Helen. Dahil ang pagpapatawad ay hindi para sa iba, kundi para sa sarili. Sagot ni Iska. Sa huli, nabaliw si Helen sa selos at pagsisisi. Naging isang aral ang kanyang buhay para sa lahat ng mga tao sa nayon. Ang pera at kapangyarihan ay walang silbi kung wala kang pagmamahal at kabutihan.
Ang tunay na yaman ay nasa puso at kaluluwa ng isang tao. Habang tumatanda sina Timothy at Iska, lalo nilang pinahahalagahan ng kanilang pagmamahalan. Ang kanilang kwento ay naging inspirasyon para sa marami. Ang kwento ng isang dalagang nagmahal sa isang bodyguard na kalaunan ay naging isang CEO. Ang kanilang kwento ay patunay na ang pagmamahal ay hindi nakikita sa panlabas na anyo. Hindi ito nasusukat sa pera o sa kapangyarihan. Ang pagmamahal ay nakikita sa puso, sa kabaitan at sa pagpapahalaga sa isa't isa. Si Timothy ay naging isang very successful na CEO, ngunit hindi niya nakakalimutan ang kanyang pinanggalingan. Patuloy siyang tumutulong sa mga mahihirap at sa mga taong nangangailangan. Si Iska, ang kanyang asawa, ay naging katuwang niya sa lahat ng kanyang mga gawain. Sa huli, ang kwento ni na Timothy at Iska ay isang patunay na ang pag-ibig ay hindi pinipili. Ang pag-ibig ay dumarating sa tamang oras at sa tamang tao. Hindi mahalaga kung ano ang estado mo sa buhay. Ang mahalaga ay ang pagmamahal na nasa puso mo. Ang kwento na Helen ay isang paalala sa atin na ang inggit at galit ay walang magandang idudulot. Ang inggit ay parang isang lason na dahan-dahang pumapatay sa ating sarili. Ang inggit ay nagiging sanhi ng kapahamakan. Ang kwento ni Helen ay isang malinaw na paalala sa lahat na ang tunay na kagandahan ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa kalooban ng isang tao. Ang tunay na yaman ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa kabutihan at pagmamahal. At sa huli, ang kwento ni Iska ay isang patunay na ang kabutihan ay may gantimpala. Ang kabutihan ay nagiging sanhi ng kapayapaan sa puso at kapayapaan sa buhay. Ang kwento ni na Timothy at Iska ay magtatapos, ngunit ang kanilang pag-ibig ay hindi magtatapos. Ang kanilang kwento ay magpapatuloy at magiging inspirasyon sa lahat ng mga tao na naniniwala sa tunay na pag-iibig. Ang tunay na yaman ay nasa kabutihan ng puso. Ang paninira at pagpapahalaga sa pera ay walang katumbas na kaligayahan. Sa huli, ang pag-ibig at kabutihan ang siyang mananaig. Kung naantig ang puso mo sa kwentong ito at kung naniniwala ka sa kapangyarihan ng pagmamahal at kabutihan, huwag kalimutang i-like ang video na ito, mag-subscribe sa Pinoy Dream Stories, at i-comment nyo rin sa ibaba. Anong aral ang nakuha mo sa kwentong ito? Ibahagi ang iyong saloobin sa comment section. At para sa mga gusto pang makarinig ng mga kwentong may aral, i-share ang video na ito sa iyong mga kaibigan at pamilya. Maraming salamat mga ka-dreamers! Kita-kits tayo sa susunod na kwento dito lang sa Pinoy Dream Stories, kung saan ang bawat kwento may aral at inspirasyon.